Sabi nila, ang pera daw ang nagpapaikot sa mundo. Pero paano kung ang taong may hawak ng bilyon-bilyong halaga ng salapi ay magpa siyang hubarin ang kanyang mamahaling suit at magsuot ng luma at kupas na barong? Kakayanin mo bang makita ang tunay na halaga ng isang tao kung wala siyang maipapakitang yaman? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng CEO na nagpanggap na utusan. Sa itaas ng isang naglalakihang gusali sa gitna ng Makati, nakatayo si Enrique Montefalco. Sa edad na 28, nasa kanya na ang lahat. Gwapo, matalino, at tagapagmana ng Montefalco Exports, ang kumpanyang binuo ng kanyang yumaong ama. Ngunit sa likod ng maranyang buhay, may lungkot sa mga mata ni Enrique. Pagod na siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na puro pera lang ang habol. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si Attorney Santos. Attorney, gusto kong malaman kung sino ang mga taong tapat sa kumpanyang iniwan ni Papa. Gusto kong makita ang tunay nilang kulay kapag wala akong maibibigay na pabor. At doon nabuo ang isang mapanganib na plano. Magpapanggap si Enrique bilang isang office assistant, ang pinakamababang posisyon sa sarili niyang kumpanya. Lunes ng umaga, sa lobby ng Montefalco Exports, lahat ay nagmamadali. Dito pumasok ang isang lalaking nakasalaming makapal, magulong buhok at suot ang isang barong na halatang ilang beses nang nalabhan. Siya, si Maki, ang bagong utusan. Habang nakatayo siya sa gitna ng hallway, isang babaeng naka-high heels at puno ng kolorete sa mukha ang humarang sa kanya. Siya si Cindy, ang senior supervisor na kilala sa pagiging terror of the office. Hoy, ikaw! Baguhan ka ba? Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang bawat segundo rito ay pera? At bakit ganyan ang suot mo? Mukha kang basurero na naligaw sa loob ng opisina ko. Pasensya na po, Ma'am Cindy. Ako pang bagong assistant. Sasabihin ko lang po sana kayo na... Nakayuko at mahinahong sabi ni Enrique. Pero bigla siyang pinutol ni Cindy. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kunin mo ang mga folder na to at ipa-photocopy mo ng 500 kopya. Ngayon din. At siguraduhin mong walang lukot. Kung di, ipapakain ko sa iyo ang bawat papel na yan. Habang hirap na hirap si Enrique sa dambuhalang photocopy machine, isang banayad na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Kuya, tulungan na kita. Medyo maugong talaga yan kapag marami ang pinoproseso. Ako nga pala si Jen. Tiningnan ni Enrique ang babae. Simple lang ito. Walang masyadong makeup at maayos ang uniform. Pero may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Si Jen ay isang hamak na encoder. Pero sa kabila ng sarili niyang dami ng trabaho, mas pinili niyang tulungan ang baguhang minaliit ng lahat. Salamat Jen. Kanina pa ako nahihirapan dito. Pasensya na kung nadagdagan ko pa ang gagawin mo. Ano ka ba, Maki? Lahat naman tayo nagsimula sa baba. Huwag mo nalang pansinin si Ma'am Cindy. Mabait naman yon, sadyang perfectionist lang talaga. Heto, uminom ka muna ng tubig. Mukhang kanina ka pa pinagpapawisan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Enrique ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Lalo na sa mundo ng mga mayayaman. Ang tunay na malasakit. Naging matunog ang pangalang Maki sa buong opisina sa loob ng ilang oras. Hindi dahil sa galing niya, kundi dahil siya ang naging punching bag ng mga empleyadong gustong magpasikat kay Cindy. Hanggang sa dumating ang isang insidenteng susubok sa pasensya ni Enrique. Maki, timplahan mo ako ng kape. Gusto ko mainit na mainit, pero hindi nakakapaso. At lagyan mo ng 3 kutsaritang asukal. Yung brown ha, hindi white. Ayusin mo dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Habang naglalakad si Enrique pabalik sa table ni Cindy, dala ang kape. Biglang iniunat ni Cindy ang kanyang paa. Natapunan ng mesa ang mga dokumento at ang mamahaling designer bag ni Cindy. Sumigaw ito ng napakalakas. Anong ginawa mo? Alam mo ba kung magkano tong bag na to? 5 buwang sahod mo na to. Baka hindi pa sapat. Wala kang kwentang trabahador. Palamunin ka lang sa kumpanyang to.
Lahat ng empleyado ay nakatitig, walang gustong kumibo. Pinagmamasdan ni Enrique ang mga dokumentong basang-basa. Mga dokumentong siya mismo ang gumawa noon sa kanyang opisina bilang CEO. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Ngunit bago pa man makapagsalita si Enrique, lumapit si Jen. Kinuha ni Jen ang sarili niyang panyo at sinimulang punasan ang bag ni Cindy habang humihingi ng paumanhin para kay Maki. At ikaw naman, Jen, bakit mo kinakampihan ang tangang to? Gusto mo bang sumama sa kanya sa labas ng gusaling to? Sige, dahil pakialamera ka, pareho ko kayong tatanggalin sa trabaho. Bukas na bukas din. Napatingin si Enrique kay Jen. Nakita niya ang luha sa mga mata ng babae. Alam niyang kailangan ni Jen ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. Dito na nagpa siya sa Enrique. Tapos na ang laro. Pero bago niya pahubarin ang kanyang disguise, isang tawag mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Miss Cindy, ang chairman ay nasa lobby na. Gusto niyang makita ang lahat ng empleyado. Ngayon din. Namutla si Cindy. Nagkatinginan sina Jen at Enrique. Sino ang chairman na tinutukoy? At paano maiiligtas ni Enrique si Jen nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim sa maling paraan? Ang bawat hakbang ng sapatos sa marmol na sahig ng Montefalco Exports ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng sandali bago ang isang pagsabog. Sa mundo ng korporasyon, ang isang maling galaw ay maaring mga hulugan ng pagbagsak ng iyong pinaghirapang career. Pero paano kung ang taong inaakala mong tuntungan mo patungo sa itaas ay siya palang kalsadang hahatak sa iyo pababa? Tumigil ang mundo sa loob ng opisina. Si Cindy na kanina lang ay parang reynang nagmamando sa kanyang mga alipin ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakaturo sa mukha ni Maki ay biglang nanginig. Ang chairman ng Montefalco Exports ay hindi lang basta isang boss. Siya ay isang alamat. Si Don Federico Montefalco. Ang lolo ni Enrique. Kilala sa pagiging maingat sa detalye at sa kanyang hindi matatawarang disiplina. Diyos ko, bakit ngayon? Bulong sa sarili ni Cindy, pero naririnig naman ang lahat. Bakit ngayon pa siya dumating? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga mamahaling gamit at pilit na tinatago ang natapong kape sa ilalim ng mga dokumento. Hoy, Jen, Maki, huwag kayong tatayo dyan. Linisin niyo to, ngayon din. Kapag nakita to ng chairman, sisiguraduhin kong hindi lang kayo fired. Kakasuhan ko kayo. Habang nagkukumahog si Cindy, si Enrique ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Pinagmamasdan niya ang takot sa mga mata ng babaeng kanina lang ay minaliit siya. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay si Jen. Sa halip na magalit o magreklamo, si Jen ay agad na lumuhod para punasan ng sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Tingnan mo tong babaeng to. Kahit sa gitna ng takot at pang-aapi, ang inuuna niya ay ang kanyang tungkulin, habang ang taong nasa itaas, ang inuuna ay ang sariling anino. Bulong ni Enrique sa kanyang sarili. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng opisina. Pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa ivory. Naka-Amerikana ito ng kulay abo at ang bawat titig niya ay tila bumubuta sa puso ng sino mang makakakita. Kasunod niya ang 4 na bodyguard na nakabarong at may mga earphone. Lahat ng empleyado ay tumayo at yumuko bilang tanda ng paggalang. Good morning, Chairman! Sabay-sabay na bati ng lahat. Pero si Don Federico ay hindi kumibo. Naglakad siya sa gitna ng opisina hanggang sa tumigil siya sa tapat ng mesa ni Cindy. Bakit amoy kape rito? At bakit basa ang sahig sa tapat ng opisina mo, Miss Supervisor? Ang boses ng matanda ay mahina, pero bawat salita ay tila hampas ng latigo. Pilit nang umingiti si Cindy habang pinagpapawisan. Chairman, pasensya na po. May isang baguhan po kasi kaming utusan dito na sadyang napaka-clumsy. Natapon niya po ang kape ko at habang ginagawa ko ang mga importanteng reports para sa inyo. Pero wag po kayong mag-alala.
Pinarurusahan ko na po siya. Itinuro ni Cindy si Enrique na nakayuko pa rin at nakasuot ng luma niyang salamin. Naningkit ang mga mata ni Don Federico. Alam ng matanda ang plano ng kanyang apo, pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Enrique sa ganitong kalagayan. Basang-basa ng kape at pinagmumukhang tanga sa harap ng maraming tao. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong floor. Tiningnan ni Don Federico si Enrique. Sa loob ng ilang segundo, nag-usap ang kanilang mga mata ng walang binibitiwang salita. Nakita ni Don Federico ang pag-iling ni Enrique, isang senyales na huwag siyang ibubunyag. Naiintindihan ng matanda. Gusto ni Enrique na tapusin ang kanyang misyon. Isang utusan. At sino naman ang babaeng ito na kasama niyang nagpupuna sa sahig? Tanong pa ni Don Federico. Si Jan po yan, Chairman. Isang hamak na encoder na nakikialam sa trabaho ng iba. Sinasabihan ko na nga po sila na lumayas na dahil dinadamay nilang reputasyon ng kumpanya ninyo. Umiiyak na tumingala si Jen. Chairman, pasensya na po. Hindi po sinasadya ni Maki. Ako na po ang bahala sa lahat. Huwag niyo na po sanang kaming paalisin. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa pamilya ko. Sa halip na magalit, si Don Federico ay lumapit kay Jen. Iniabot niya ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Cindy. Tumayo ka, iha. Ang sahig ay nililinis, hindi iniiyakan. Sabi ng matanda, pagkatapos ay lumingon kay Cindy. Cindy, dahil mahilig kang magparusa sa mga pagkakamali ng iba, gusto kong bigyan ka ng isang pagkakataon. May darating na malaking kliyente bukas mula sa Japan. Gusto kong ikaw ang mag-asikaso sa lahat ng dokumento. Pero kailangan mong isama ang dalawang ito, si Maki at si Jen, bilang mga assistants mo. Kapag naging matagumpay ang meeting, bibigyan kita ng promotion. Pero kapag nagkamali ka, alam mo na ang mangyayari. Talaga po, Chairman? Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Abot tengang ngiti ni Cindy. Pero sa loob-loob niya, bumubuo na siya ng masamang plano. Akala niya ay ito na ang pagkakataon niyang tuluyang sirain sina Maki at Jen para hindi na sila maging pabigat sa kanya. Hindi niya alam, eto na pala ang bitag na inihanda para sa kanya. Nang makaalis ang chairman, agad na nilapitan ni Cindy si Enrique at Jen. Makinig kayong dalawa. Akala niyo ba iniligtas kayo ng chairman? Hindi. Gagamitin ko kayo para makuha ang promotion ko. At pagkatapos niyan, itatapon ko kayo sa basurahan kung saan kayo nababagay. Lumipas ang buong hapon habang nagtatrabaho sila sa mga dokumento. Napansin ni Enrique na si Jen ay hindi pa kumakain. Kinuha ni Enrique ang kanyang huling pera sa bulsa at binilhan si Jen ng isang simpleng tinapay at tubig. Maki, bakit mo ginagawa ito? Pwede mo namang ubusin yan. Mas kailangan mo ng lakas dahil siguradong pahihirapan tayo ni Cindy bukas. Jen, sa mundong to, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Minsan ang mga taong akala mo'y walang maibibigay, sila pa ang may pinakamalaking sorpresang inihahanda para sa'yo. Maniwala ka lang sa akin, hindi ka mawawalan ng trabaho. Ngunit habang nag-uusap sila, isang anino ang nakamasid sa kanila mula sa labas ng pantry. Si Cindy may hawak na lighter at isang galon ng gasolina. Tingnan natin kung paano kayo magiging bida bukas kung ang lahat ng dokumentong pinaghirapan nyo ay magiging abo. Bulong ni Cindy habang nakangisi ng malademonyo. Isang malaking sakuna ang nagbabadyang mangyari. Masusunog ba ang mga pangarap ni Jen? O ito na ang pagkakataon ni Enrique na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang bilyonaryong CEO. Ang kasamaan ay tila apoy na madaling kumalat. Pero tandaan ninyo, ang katotohanan ay parang tubig na kayang pumatay sa kahit na anong liab. Sino ang tunay na matapang? Ang taong naninira ng iba? O ang taong nananatiling tapat sa gitna ng panganib? Gabi na, ang mga ilaw sa labas ng mga gusali sa Makati ay kumukutitap. Pero sa loob ng Montefalco Exports, ang paligid ay balot ng katahimikan. Lahat ng empleyado ay umuwi na, maliban sa 3 tao. Sa loob ng maliit na cubicle,
Patuloy na nagtatrabaho si Jen at Enrique, o mas kilala nila sa pangalang Maki. Habol nila ang oras para sa presentation bukas. Maki, konti na lang. Matatapos na natin tong financial projection. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa tulong mo sa pag-aayos ng mga graphs, baka inabot na ako ng madaling araw dito. Wala yun Jen. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Saka bilib din ako sa'yo. Kahit pagod na pagod ka na, nagagawa mo pa rin ngumiti. Saan mo ba kinukuha ang lakas mo? Bahagyang ngumiti ang dalaga. Sa pamilya ko, Maki, ang bunso kong kapatid, kailangan makatapos ng pag-aaral. Ayoko namang maranasan niyang hirap na dinaranas ko ngayon. Kaya kahit gaano kahirap ang trato ni Ma'am Cindy, tinitiis ko dahil ang pangarap ko para sa kapatid ko, mas malaki kaysa sa pride ko. Napabulong sa isip si Enrique. Habang ang ibang tao ay nag-aagawan sa yaman, ang babaeng to nagtitiis para sa pangarap ng iba. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gusto ni Papa na dito ko simula ng pag-oobserba. Dito ko matatagpuan ang tunay na ginto ng kumpanyang ito. Habang nagpapahinga ang dalawa sa pantry para kumuha ng tubig, dahan-dahang pumasok si Cindy sa opisina. May hawak siyang lighter at isang galon ng gas, pero hindi lang pala yun ang dala niya. May dala rin siyang mga tampered documents na balak niyang ipalit sa mga ginawa ni Jen at Enrique. Akala niyo ba, hahayaan ko kayong maging bida sa harap ng chairman? Bulong-bulong ni Cindy sa sarili. Kung hindi ko kayo mapapaalis sa pamamagitan ng pang-aapi, dadaanin ko kayo sa sabotahe. Kapag nakita ng mga Hapon na mali-mali ang data ninyo, hindi lang kayo fired, masisira ang pangalan niyo sa industriyang to forever. Dahan-dahang binuhusan ni Cindy ng gas ang mga original na folder ni Jen at Maki para magmukhang accidental spill. Pero hindi siya nakontento. Kinuha niya ang lighter at sinilaban ang basurahan sa ilalim ng mesa ni Jen para mag-trigger ang smoke alarm at mabasa ng sprinklers ang lahat ng gamit sa floor na yon. Biglang tumunog ang fire alarm. Ang tunog na ito ay tila hudyat ng kaba sa puso ni Jen. Nagmamadali silang lumabas mula sa pantry at nakita nila ang makapal na usok na nanggagaling sa kanilang mga cubicle. Yung mga documents, Maki, yung mga files para sa meeting bukas, nandun lahat sa ibabaw ng mesa. Susugod na sana si Jen sa loob ng usok pero pinigilan siya ni Enrique. Jen, delikado. Huwag kang papasok dyan. Pero hindi nagpatinag si Jen. Binalikan niya ang mga dokumento dahil alam niyang yon ang tanging paraan para hindi sila mapagalitan bukas. Habang nagkakagulo, nakita ni Enrique si Cindy na nagtatago sa likod ng pinto. Nakangisi habang pinapanood ang kaguluhan. Parang nagliyab ang mga mata ni Enrique sa galit. You've crossed the line, Cindy. You've really crossed the line. Sa gitna ng usok, nakuha ni Jen ang mga folder. Pero ang karamihan dito ay basa na dahil sa sprinklers. Nang hina ang tuhod ni Jen. Napaupo siya sa sahig habang yakap ang mga basang papel. Maki, wala na. Wala na tayong ipapakita bukas. Paano na tayo? Lumapit sa Enrique at hinawakan ang balikat ni Jen. Huwag kang umiyak, Jen. Sabi ko sa'yo, maniwala ka lang sa akin. May backup tayo. May mga bagay na hindi kayang sirain ng tubig o apoy. Ang hindi alam ni Jen, lahat ng trabahong ginawa nila ay automatikong nakasync sa private server ni Enrique. Habang inaakala ni Cindy na nanalo na siya, hindi niya alam na lalo lang niyang ibinaon ang sarili niya sa hukay. Kinabukasan, dumating na ang mga Japanese investors. Ang buong boardroom ay puno ng mga seryosong mukha. Sa Don Federico Montefalco ay nakaupo sa gitna, naghihintay. Pumasok si Cindy na may malapad na ngiti. Ang kanyang suot na mamahaling dress ay tila nagsasabing siya ang reyna ng araw na ito. Sa likod niya, nakatayo si Jen na namumugto ang mga mata at si Maki na nananatiling tahimik. Bit-bit ang mga basang folder na tila mga labi ng isang naganap na trahedya. Good morning, Chairman. Good morning, honored guests. Naniniwala po ako na ang Montefalco Exports ay ang pinakamagandang partner para sa inyong negosyo. Ngunit bago tayo magsimula, kailangan ko pong humingi ng paumanhin sa isang hindi inaasahang pangyayari kagabi.
Tumayo si Cindy at itinuro sina Jen at Maki nang may mapanghusgang daliri. Ang dalawang ito, dahil sa kanilang kapabayaan, muntik nang magmitsa ng sunog sa ating opisina. Binasaan nila at winasak ang mga original documents na pinaghirapan ko. Mabuti na lang at ako bilang inyong matapat na supervisor ay may inihandang sariling report. Heto po, basahin niyo ang bunga ng aking pagpapakasipag habang ang iba ay natutulog sa pansitan. Napayuko si Jen. Ang bawat salita ni Cindy ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Alam niya sa kanyang puso na hindi sila ang may kasalanan. Pero paano niya lalabanan ang isang makapangyarihang supervisor kung wala siyang ebidensya? Ang mga Japanese investors ay nagsimulang magbulungan sa kanilang wika at tila nadidismaya sa narinig na kapabayaan. Miss Cindy, sigurado ka ba sa iyong mga paratang? Alam mo ang bigat ng ibinibintang mo sa mga taong ito. Chairman, nakita niyo naman po ang uso kagabi. Silang huling nandoon. Silang may hawak ng mga files. Sino pa po ba ang gagawa niyan? Sila lang ang mga incompetent dito na pilit kong ginagabayan pero wala talagang kadala-dala. In fact, Chairman, minumungkahi ko na i-fire na sila rito sa harap niyo ngayon para ipakita sa mga investors na hindi tayo basta-bastang tumatanggap ng mga basurang empleyado. Sa bawat salitang basura at incompetent, mas lalong humigpit ang kapit ni Enrique sa gilid ng mesa. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Cindy. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Pero ang hindi alam ni Cindy, ang bawat salitang binibitiwan niya ay isa ring lubid na gagamitin ni Enrique para igapo siya sa sarili niyang kasinungalingan. Biglang tumayo si Enrique. Sa isang iglap, ang kanyang baluktot na tayo bilang Maki ay nawala. Tila lumaki ang kanyang presensya sa loob ng kwarto. Inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan ng diretso si Cindy. Ang mga empleyadong nakasilip sa labas ng pinto ay nagulat. Ito ba ang Maki na inuutusan lang nilang magtimpla ng kape? Chairman, kung papayagan niyo po ako, gusto ko lang linawin ang ilang bagay tungkol sa report na ipinipresenta ni Miss Cindy. Tumawa ng mapangutya si Cindy. At sino ka para magsalita rito, Maki? Isa ka lang utusan. Manahimik at lumabas ka na rito bago pa kita ipakaladkad sa security. Hayaan niyo siyang magsalita. Cindy, gusto kong marinig ang panig ng isang utusan, sabi ni Don Federico. Maraming salamat, Chairman. Miss Cindy, ang report na hawak niyo ngayon, alam mo bang ang bawat data na nakalagay dyan ay peke? Ang financial projection na yan ay luma na. At kung susundin na ito ng ating mga investors, malulugi sila ng mahigit 500 milyong piso sa loob lamang ng 6 na buwan. Binago mo ang mga numero para magmukhang magaling ka. Pero sa totoo lang, isinusugal mo ang kinabukasan ng kumpanyang ito para lang sa iyong ego. Natahimik ang lahat. Ang mga Japanese investors ay biglang umayos ng upo. Si Cindy ay tila nabulunan sa sariling laway. Paano mo nalaman yan? Isa kang mangmang na utusan. Nag-iimbento ka lang para iligtas ang sarili mo. Hindi ako nag-iimbento. Chairman, pakitingnan ang main screen. Sa isang pindot sa kanyang cellphone, lumabas ang dambuhalang monitor ng boardroom at nag-play ang isang video. Hindi ito basta video, ito ang malinaw na CCTV footage mula kagabi. Kitang-kita sa screen ng isang babaeng naka-high heels na pumasok sa opisina ng madaling araw. Kitang-kita kung paano niya binuhusan ang mesa ni Jen at pati na rin ni Maki. At ang pinakamasakit sa lahat, kitang-kita kung paano niya sinilaban ang basurahan at inilagay ang mga peking dokumento sa ibabaw ng mesa. Napasinghap ang lahat. Si Jen ay napahawak sa kanyang dibdib sa gulat. Si Cindy naman ay tila naging estatwa. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa harap ng maraming tao. Hindi lang yan, Chairman. Ang tunay na report na pinaghirapan ni Jen ay iligtas. Dahil bilang utusan, alam kong may mga taong mapagsamantala rito. Kaya gumawa ako ng paraan para isync ang lahat ng trabaho namin sa cloud server ng Office of the CEO. Chairman, ang report na nasa inyong tablet ngayon ay ang tunay na tapat na datos na magliligtas sa partnership na ito.
Binuksan ni Don Federico ang kanyang tablet at tumango sa mga investors. Pagkatapos ay lumingon siya kay Enrique na may kasamang matamis na ngiti. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki. Magaling, Enrique. Mukhang napatunayan mo na ang kailangan mong patunayan. Enrique? Chairman, anong ibig niyong sabihin? Sino ba talagang lalaking to? Windang na tanong ni Cindy. Naglakad si Enrique patungo sa upuan ng CEO na nasa dulo ng mesa. Ang upuang matagal ng bakante. Naupo siya rito ng may otoridad na tila doon talaga siya nararapat. Ang mga bodyguard sa pinto ay sumaludo sa kanya. Ako si Enrique Montefalco, ang apo ni Don Federico at ang bagong CEO ng Montefalco Exports. Nagpanggap akong utusan dahil gusto kong makita kung sino ang mga taong tapat sa kumpanyang to at kung sino ang mga anay na sumisira sa pundasyong itinayo ng aking ama. At ikaw, Cindy, hindi ka lang isang anay, isa kang traidor. Nagkagulo sa loob ng boardroom. Si Jen ay hindi makapaniwala. Ang lalaking tinulungan niya, ang lalaking binilhan niya ng kape at tinuring na kaibigan ay ang bilyonaryong may-ari ng lahat ng ito. Habang si Cindy naman ay biglang lumuhod sa sahig, humingi ng tawad, umiiyak at pilit na inaabot ang paanan ni Enrique. Sir Enrique, pasensya na po. Hindi ko po alam. Ginagawa ko lang po ang lahat para sa kumpanya. Patawarin niyo po ako. Patawad? Ang tawad ay para sa mga pagkakamaling hindi sinasadya. Pero ang ginawa mo ay plano, Cindy. Isinakripisyo mo ang kaligtasan ng mga empleyado ko para sa sarili mong ambisyon. Pero hindi pa tayo tapos dahil ang pag-fire sa'yo ay simula pa lang. May mga pulis na naghihintay sa labas para sa reklamong arson at falsification of documents. Tiningnan ni Enrique si Jen, pero sa halip na matuwa, si Jen ay dahan-dahang tumayo at naglakad palabas ng boardroom. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Enrique. Bakit lumayo si Jen matapos malaman ang katotohanan? At ano ang gagawin ni Enrique para bawiin ang tiwala ng babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan nang wala siyang kahit na anong yaman? Ang hustisya ay matamis kapag ito ay nakakamit. Pero minsan ang katotohanan ay may kalakip na sakit na hindi kayang gamutin ng kahit na anong yaman. Saan hahantong ang kwento ni na Enrique at Jen? Mauuwi ba ito sa pag-ibig o mananatiling isang alaala ng isang social experiment? Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa taong itinuturing mong kaibigan. Paano mo tatanggapin ang katotohanan kung ang taong akala mo ay kasama mo sa hirap ay siya palang may-ari ng lahat ng luhang ibinuhos mo? Ang yaman ba ay sapat na dahilan para itago ang tunay mong pagkatao? Habang ang boardroom ay puno ng palakpakan at pagbati para sa bagong CEO, si Jen ay naglalakad sa mahabang hallway ng Montefalco Exports. Hawak niya ang kanyang mga gamit na nakalagay sa isang lumang box. Ang kanyang mga luha ay hindi mapigil sa pag-agos. Hindi siya umiiyak dahil natatakot, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na naging bahagi siya ng isang laro. Lahat ba ng pagtulong ko? Lahat ba ng pag-aalala ko? Bahagi lang ba yun ng experiment niya? Pinapanood niya ba akong mahirapan habang alam niya sa isang pitik lang niya ay kaya niyang ayusin ang lahat? Bago siya makarating sa elevator, hinarang siya ni Enrique. Wala na rito ang luma at kupas na barong. Nagkasuit na ito, naayos ang buhok at napapaligiran ng mga bodyguard. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Jen, sandali. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Jen, nanalo tayo. Wala na si Cindy. Ligtas ng trabaho mo. Sa katunayan, ikaw na ang gusto kong maging bagong senior supervisor. Tumigil si Jen at dahan-dahang humarap kay Enrique. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang isang hakbang. Tila naging isang malawak na bangin dahil sa katotohanan ng kanilang katayuan sa buhay. Supervisor? Sir Enrique, hindi ko kailangan ng promotion. Ang kailangan ko ay isang kaibigang totoo. Akala ko ikaw si Maki. Akala ko pareho tayong lumalaban sa hirap ng buhay. Yun pala, pinapanood mo lang ako. Pinag-aaralan mo lang ang bawat kilos ko para sa experiment mo. Masakit po, sir. Masakit malaman ang turing mo sa amin ay parang mga daga sa loob ng isang laboratorio.
Hindi yan totoo, Jen. Nagpanggap ako dahil gusto kong makakita ng taong tapat. At nahanap ko yun sa'yo. Gusto kitang gantimpalaan sa lahat ng kabutihan mo. Depensa ni Enrique. Ang kabutihan, sir, hindi binabayaran ng posisyon o ng pera. Ibinibigay yon dahil sa malasakit. Ngayong alam ko na kung sino ka, hindi ko na alam kung sino ang kaharap ko. Heto po ang resignation letter. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Umalis si Jen at naiwan si Enrique na tulala sa gitna ng hallway. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng bilyonaryong CEO ang kanyang pera ay walang silbi. Ngunit hindi lang pala ang pag-alis ni Jen ang problema. Isang bagong bagyo ang namumuo sa loob ng kumpanya. Dahil sa pagkakaaresto kay Cindy, lumabas ang mga baho ng iba pang opisyal sa Montefalco Exports. Ang silent partners ng kumpanya ay hindi natutuwa sa ginawang undercover ni Enrique. Para sa kanila, nilabag ni Enrique ang tiwala ng board. Isang kudeta ang binalak ng Vice President na si Mr. Valdez, ang lalaking matagal nang naghihintay na bumagsak ang mga Montefalco. Masyadong mapusok ang batang Enrique na yan. Sabi ni Mr. Valdez sa isang lihim na meeting. Akala niya'y hawak niya ang lahat dahil ang nahuli niya ang isang supervisor. Gamitin natin ang pag-alis ng mga empleyado para palabasing hindi siya marunong mag-manage. Gusto ko, sa loob ng isang linggo, babagsak ang stocks ng Montefalco. Samantala, bumalik si Jen sa kanilang maliit na bahay sa isang siksikang komunidad. Doon sinalubong siya ng kanyang may sakit na kapatid. Pilit niyang itinago ang kanyang lungkot. Pero ang hirap ng buhay ay muling kumatok sa kanilang pinto. Wala na siyang trabaho at ang mga gamot ng kapatid niya ay paubos na. Isang hapon, habang naglalakad si Jen para maghanap ng bagong mapapasukan, may isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanya. Pero hindi ito si Enrique. Ito ay ang mga tauhan ni Mr. Valdez. Balak niyang gamitin si Jen para siraan si Enrique sa media. Gusto nilang palabasin na si Enrique ay isang mapang-aping boss na pinaglalaruan ang damdamin ng mga mahihirap na empleyado. Dinala si Jen sa isang marangyang hotel kung saan naghihintay si Mr. Valdez. Inabutan siya ng isang suitcase na puno ng pera. Jen, alam ko ang ginawa sa'yo ni Enrique. Pinaglaruan ka niya, hindi ba? Pirmahan mo lang tong affidavit na nagsasabing hinaras ka niya at ginamit ang kapangyarihan niya para abuskuhin ka. Pagkatapos nito, hindi mo na kailangan magtrabaho habang buhay. Magagawa mo na ring ipagamot ang kapatid mo sa pinakamahal na ospital. Pipiliin ba ni Jen ang pera para sa kanyang kapatid? O mananatili siyang tapat sa lalaking sumira ng kanyang tiwala pero nagtatanggol sa kanya laban kay Cindy? At ano ang gagawin ni Enrique kapag nalaman niyang ang kumpanya niya ay nasa bingit na ng pagbagsak? Ang katapatan ay hindi sinusubok sa oras ng kasaganaan, kundi sa oras na ang tanging pagpipilian mo ay ang kumapit sa patalim para sa pamilya mo. Kanino papanig si Jen? At handa ba si Enrique na isuko ang lahat para makuha muli ang tiwala ng babaeng nagbabago sa kanya? Nanatiling nakaupo si Jen sa loob ng isang 5-star hotel. Malambot ang sofa na tila gawa sa ulap. Pero para sa kanya, ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay tila pagkakulong sa isang hawla. Sa harap niya ay nakapatong ang isang itim na suitcase. Dahan-dahan itong binuksan ni Mr. Valdez at bumulaga ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Marahil ay mahigit 5 milyon ang nakalatag sa kanyang harapan. Napangisi si Mr. Valdez habang humihit-hit ng mamahaling tabako. Jen, iha! Tingnan mo ang perang yan. Isipin mo ang kapatid mo. Isipin mo ang mga doktor na kayang gamutin ang sakit niya sa isang iglap. Isipin mo ang bahay na hindi tumutulo ang bubong kapag umuulan. Lahat yan ay magiging sayo sa isang pirma lang. Napatingin si Jen sa pera. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa isip niya, nakikita niya ang kanyang kapatid na nahihirapan huminga. Ang mga utang na hindi mabayaran at ang gutom na dinaranas nila araw-araw. Ang perang ito ang sagot sa lahat ng kanyang dalangin. Pero ang kapalit, ang sirain ng lalaking sa kabila ng pagtatago ng katotohanan ay nagligtas sa kanya mula sa pang-aapi ni Cindy. Bakit niyo po ito ginagawa, Mr. Valdez? Mahinang boses na tanong ni Jen.
Bakit kailangang sirain si Sir Enrique? Mabuti siyang tao. Tumawa ng malakas si Mr. Valdez. Isang tawa na puno ng pangungutya. Mabuti. Walang mabuti sa mundo ng negosyo, iha. Si Enrique ay isang hadlang. Pinaglalaruan niya ang mga empleyado niya sa pamamagitan ng mga tangang experiment. Ang kailangan ng kumpanyang ito ay isang leader na alam ang halaga ng kapangyarihan. At ako yun. Pirmahan mo na ang affidavit na ito. Sabihin mo sa press conference bukas na hinaras ka niya, na ginamit niyang pagiging CEO para takutin ka. At kapag ginawa mo yon, hindi ka na maghihirap kailanman. Samantala, sa loob ng opisina ng CEO, nakatitig si Enrique sa malawak na tanawin ng lungsod. Pero sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan na nasa kanyang kamay, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang board of directors ay nagpadala na ng memo. Isang vote of no confidence ang nagbabantay sa kanya. Pumasok sa opisina si Attorney Santos. Seryoso ang mukha nito. Sir Enrique, may impormasyon kami. Nakita si Jen na pumasok sa hotel ni Mr. Valdez. Mukhang itutuloy nila ang press conference bukas ng umaga. Sir, kung magsasalita si Jen laban sa inyo, tapos ng lahat. Mawawala sa inyong kumpanya at masisira ang pangalan ng pamilya ninyo habang buhay. Huminga ng malalim si Enrique. Pilit na pinipigilan ng emosyon. Hayaan niyo siya, attorney. Kung yan ang desisyon niya, tatanggapin ko. Sinira ko ang tiwala niya. Siguro nga nararapat lang sa akin na mawala ang lahat para malaman ko kung ano talaga ang halaga ng mga taong minaliit ko. Kinuha ni Enrique ang lumang panyo ni Jen. Ito ang panyong ginamit ni Jen para punasan ang natapong kape sa kanyang sapatos noong siya ay nagpapanggap lang na si Maki. Sa bawat hibla ng telang yon, naalala niya ang tapat na pag-aalaga ng babaeng wala namang kahit anong yaman pero may pinakamayamang puso. Bumalik si Jen sa kanilang barong-barong. Gabi na at ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na kandila dahil naputulan na sila ng kuryente. Pinagmasdan niya ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog. Hawak ni Jen ang ballpen na ibinigay sa kanya ni Mr. Valdez para pumirma. Sa kabilang banda, nandun ang resignation letter niya na tinanggihan ni Enrique. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kung pipirmahan ko to, gagaling ang kapatid ko. Pero habang buhay kong dadalhin ang bigat ng isang kasinungalingan. Kung hindi naman, baka bukas ay wala na kaming makain. Pero kaya ko bang ituro ang isang taong alam kong wala namang sala? Kaya ko bang maging katulad ni Cindy na naninira para sa sariling interes? Bulong ni Jen sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Enrique noong naglilinis sila ng opisina. Ang katotohanan ay parang tubig, Jen. Maaari mong harangan, pero gagawa't gagawa ito ng daan para lumabas. Sa sandaling yon, alam na ni Jen kung ano ang dapat niyang gawin. Kinaumagahan, punong-puno ang ballroom ng hotel. Nandun ang lahat ng malalaking istasyon ng balita, vlogger at mga pahayagan. Sa gitna ng stage, nakaupo si Mr. Valdez na tila isang manunuklaw na ahas na naghihintay ng biktima. At sa tabi niya, nakaupo si Jen, nakayuko, balot ng kaba, at tila hindi makatingin sa kamera. Mga kaibigan sa media, Panimula ni Mr. Valdez. Narito tayo ngayon para pakinggan ang boses ng mga minaliit. Ang babaeng nasa tabi ko, si Jen, ay naging biktima ng social experiment ni Enrique Montefalco. At higit pa doon, narito siya para ilantad ang pang-aabuso at pananakot na ginawa ng ating tinaguriang secret CEO. Jen, the floor is yours. Tumayo si Jen. Ang lahat ng flash ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang buong bansa ay nanonood sa pamamagitan ng live stream. Sa isang opisina sa malayo, nanonood din si Enrique. Handa na sa kanyang pagbagsak. Nanginginig ang boses na nagsalita si Jen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ako para sabihin ang katotohanan tungkol kay Sir Enrico Montefalco. Nung una po, nagalit ako sa kanya. Nagalit ako dahil nagpanggap siyang mahirap. Akala ko pinaglalaroan niya lang kami. Ngumiti si Mr. Valdez. Tila naririnig na niya ang palakpakan ng kanyang tagumpay. Pero biglang tumahimik si Jen at tumingin ng diretso sa lens ng kamera. Pero ang totoo po,
Si Enrique ang tanging tao sa kumpanyang yon na nakakita sa aming mga maliliit na empleyado. Biglang lumakas ang boses ni Jen. Siya lang ang tumulong sa akin ng walang hinihinging kapalit. At ang affidavit na hawak ni Mr. Valdez, lahat po ng nakasulat doon ay kasinungalingan. Sinubukan po akong suhulan ni Mr. Valdez ng 5 milyong piso para lang sirain si Sir Enrique dahil gusto niyang agawin ang kumpanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Nagkagulo ang mga reporter. Namutla si Mr. Valdez at pilit na inaagaw ang microphone kay Jen. Nasisiraan ka na ba ng bait? Huwag kayong maniwala sa kanya. Bayad ang babaeng yan. Heto po ang recorder ko. Inilabas ni Jen ang kanyang cellphone at plinay ang lihim na recording ng usapan nila ni Mr. Valdez sa hotel. Dinig na dinig po rito ang pag-aalok niya ng pera at ang pag-amin niya na gusto niyang pabagsakin ang pamilya Montefalco. Hindi na nakapalag si Mr. Valdez sa harap ng buong bansa. Nabunyag ang kanyang maruming plano. Habang si Enrique, sa loob ng kanyang opisina, napaupo sa sahig at naiyak sa sobrang pasasalamat. Hindi siya nailigtas ng kanyang pera, kundi ng katapatan ng isang babaeng tinangka nilang bilhin. Matapos ang kaguluhan, lumabas si Jen sa hotel. Umuulan ng malakas. Tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakalipas na mga araw. Habang naglalakad siya sa bangketa, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Enrique. Walang payong, basang-basa at lumapit kay Jen. Bakit, Jen? Bakit mo ginawa yun? Pwede mo nang makuha ang pera. Pwede mo nang gumaling ang kapatid mo. Bakit mas pinili mo akong iligtas? Dahil ang pera, sir, ay nauubos. Pero ang malinis na konsensya dadalhin ko hanggang sa hukay. At alam ko na si Maki, ang lalaking nakilala ko, hindi kailanman gagawa ng masama sa akin. Nagkatinginan ang dalawa sa gitna ng ulan. Wala ng CEO, wala ng utusan. 2 tao na lang sila na pinagbuklod ng katotohanan. Pero bago pa man sila makapagsalita muli, isang tawag ang natanggap ni Enrique mula sa ospital. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng binata. Ano? Nandun ang mga espesyalista? Jen, ang kapatid mo, dinala na siya sa pinakamagandang ospital. Hindi ito suhol, Jen. Ito ay pasasalamat ng isang taong muling binigyan ng buhay. Mukhang maayos na ang lahat. Bagsak na si Mr. Valdez at ligtas na ang kumpanya. Pero sa likod ng masayang pagtatapos na ito, isang misteryosong babae ang bumaba mula sa isang pribadong plane sa airport. Siya si Isabela, ang ex-fiancé ni Enrique mula sa Amerika. At may dala siyang isang dokumento na magpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Montefalco ay hindi pala kay Enrique. Ano ang lihim na dala ni Isabela at paano nito babaguhin ang buhay ni na Enrique at Jen? Akala natin ay tapos na ang laban. Pero ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Sa main lobby ng Montefalco Exports, lahat ay nakatingin sa isang babaeng tila bumaba mula sa isang fashion magazine. Nakapula siyang dress, suot ang dambuhalang shades, at bawat hakbang ng kanyang stilettos ay tila nagmamarka ng teritoryo. Siya si Isabela, ang babaeng itinakdang ikasal kay Enrique. 5 taon na ang nakakaraan bago ito biglang umalis patungong Amerika. So, this is the place? Isang mataray at kampanteng boses na bungad ni Isabela. Still looks the same. A bit dusty. Just like the people inside. Hindi siya nag-atubiling dumiretso sa opisina ng CEO kahit papilit siyang hinaharangan ng mga security. Papasok pa lang sina Enrique at Jen mula sa ospital nang magtagpo ang kanilang mga landas sa tapat ng elevator. Ang ngiti sa mga labi ni Enrique ay biglang napalitan ng gulat at kaba. Isabela, anong ginagawa mo rito? Akala ko hindi ka na babalik ng Pilipinas. Oh, darling, how could I not come back? Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong little undercover experiment. Very heroic, but I'm not here for a reunion. Enrique, I'm here for what is legally mine. Dinala ni Isabela ang lahat sa boardroom. Inilapag niya ang isang folder na may selyo ng isang kilalang law firm sa ibang bansa. Sa loob nito ay ang isang supplemental will o dagdag na testamento na ginawa ng ama ni Enrique bago ito pumanaw. Basahin ninyo.
Nakasaad dyan na ang 50% ng shares ng Montefalco Exports ay ibinigay sa akin bilang bahagi ng aming marriage contract noon. At dahil hindi natuloy ang kasal, dahil sa iyong pagpili sa career, may clause dyan na nagsasabing kapag bumalik ako, kailangan ibalik sa akin ang control ng kumpanya. O pakasalan mo ako sa loob ng 30 araw para manatili sa iyong shares. Natahimik ang lahat. Si Jen na nakatayo sa tabi ni Enrique ay naramdaman ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tumingin si Isabela kay Jen mula ulo hanggang paa na may mapang-insultong ngiti. At sino naman tong maid? Oh wait, eto bang office girl na naging instant hero? Nice story, honey. But in the real world, Cinderella doesn't get the prince if the prince kingdom is owned by someone else. Sa mga sumunod na araw, naging impyerno ang buhay sa loob ng kumpanya. Ginamit ni Isabela ang kanyang kapangyarihan bilang major shareholder. Sinadya niyang pahirapan si Jen. Inutusan niya itong maging personal assistant niya. Isang paraan para hiyain ang babae sa harap ni Enrique. Isang hapon, nakita ni Jen si Enrique at Isabela na seryosong nag-uusap sa isang restaurant. Mukhang may pinipirmahang mga papel. Ang sakit na nararamdaman ni Jen ay higit pa sa pang-aapi ni Cindy noon. Pakiramdam niya, bumabalik na naman siya sa pagiging maliit na tao. Siguro nga, dito na nagtatapos ang kwento namin. Sino ba naman ako? Isang encoder lang na nangarap. Si Isabela, siyang kailangan ng kumpanya. Siyang kailangan ni Enrique para hindi mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya niya. Gabi na nang puntahan ni Enrique si Jen sa bahay nito. Basang-basa si Enrique ng ulan. Tila inuulit ang eksena noong nakaraang linggo. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat ang dala niyang balita. Jen, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ang testamentong dala ni Isabela. Totoo yun. Pinirmahan niyo ni Papa nung akala niya siyang magiging solusyon sa problema ng kumpanya. Jen, kailangan kong mamili. Alam ko nang pipiliin mo, Enrique. Iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo ang legacy ng tatay mo. Huwag mong isipin ang nararamdaman ko. Sanay naman akong mawalan eh. Pero Jen, hindi mo naiintindihan. Hindi ko kayang pakasalan ng isang taong hindi ko mahal para lang sa pera. Pero kapag hindi ko naman ginawa yon, kukunin ni Isabela ang lahat. Pati ang pondo para sa ospital ng kapatid mo. Maaari niyang ipatigil dahil control niya ang treasury ngayon. Naguguluhang sabi ni Enrique. Isang matinding dilema ang kinakaharap ni Enrique. Sa kabilang banda, si Isabela ay lihim na nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang kausap, walang iba, kundi ang asawa ni Mr. Valdez na nasa kulungan. Don't worry, mapapalaya natin ang asawa mo. Basta siguraduhin mo, hindi malalaman ni Enrique na ang testamentong ito ay peke. Kailangan ko lang makuha ang pirma niya para sa merger. Pagkatapos niyan, wawasakin natin ang Montefalco Exports ng tuluyan. Narinig ni Jen ang usapan ni Isabela habang naghahatid ng kape sa opisina nito. Lalabas na sana si Jen para magsumbong kay Enrique. Pero biglang sumara ang pinto. Hinarangan siya ng dalawang lalaking nakasuit na tauhan ni Isabela. Going somewhere, Cinderella? I think it's time we put you where you truly belong. In silence. Nasa panganib ang buhay ni Jen. At paano malalaman ni Enrique na ang babaeng itinakda niyang pakasalan ay ang mismong taong wawasak sa kanya? Mapipigilan ba ni Jen ang merger bago pa maging huli ang lahat? Ang pag-ibig ay isang sugal, pero ang katotohanan ay isang sandata na hindi dapat kalimutan. Sino ang magliligtas kay Jen? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Enrique para sa kanyang puso? Sinasabing ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay ang sandali bago ang bukang liwayway. Sa gitna ng pagkakaipit ni na Enrique at Jen sa mga kamay ni Isabela, tila wala ng kawala ang ating mga bida. Pero ang hindi alam ng mga mapang-api, ang isang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Dinala si Jen sa isang abandonadong bodega sa likod ng kumpanya. Nakatali ang kanyang mga kamay, pero ang kanyang diwa ay gising na gising. Sa harap niya ay nakatayo si Isabela. Hawak ang isang baso ng mamahaling wine. You know, Jen, you're quite annoying. Isang hamak na encoder ka lang. Pero bakit parang ikaw pa ang nagpapatakbo ng buhay ni Enrique?
Pero wag ka mag-alala. Matapos pirmahan ni Enrique ang merger at ang marriage contract, hindi ka na niya muling makikita. Hindi mo siya makukuha, Isabela. Alam kong totoo, peke ang testamentong yan at hindi ka mamahalin ni Enrique dahil ang puso niya hindi nabibili ng kahit anong shares o ng kumpanya. Tumawa ng malademonyo si Isabela. Love? Who needs love when you have power? Guard, bantayan niyo siya. Siguraduhin yung walang makakalabas na impormasyon hanggat hindi tapos ang pirmahan sa taas. Samantala, sa opisina ng CEO, hindi mapakali si Enrique. Kanina pa niya hinahanap si Jen. Napansin niya ang natapong kape sa sahig at ang cellphone ni Jen na naiwan sa ilalim ng mesa. Doon, naramdaman ni Enrique na may masamang nangyari. Lalabas na sana si Enrique nang harangin siya ng mga bagong security na dinala ni Isabela. Sir Enrique, pinagutos po ni Miss Isabela na manatili kayo rito para sa paghahanda sa merger. Naisip ni Enrique, hindi siya makakalabas bilang CEO. Pero baka makalabas siya bilang ang taong hindi nila pinapansin. Mabilis siyang nagpalit ng damit. Hinubad niya ang kanyang suit at isinuot muli ang kanyang lumang barong at kupas na pantalon. Muli siyang naging si Maki. Dumaan siya sa fire exit at sa mga pasilyo ng mga janitor na tila isang anino. Dahil sa karanasan niya bilang undercover noon, kabisado niyang bawat sulok ng gusali na hindi alam ng mga gwardya ni Isabela. Narating ni Enrique ang bodega. Nakita niya ang 2 gwardya sa pinto. Gamit ang isang fire extinguisher, gumawa siya ng ingay para mailingat ang mga ito. At sa gitna ng gulo, nakapasok siya sa loob. Maki? Ikaw ba yan? Shh! Jen ako to. Huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Patawarin mo ako kung nadamay ka sa gulo ng pamilya ko. Enrique, yung testamento, peki yun. Nakita ko ang original sa vault ni Isabela sa hotel. Kailangan nating makuha yun bago magsimula ang meeting. Nagmadali ang dalawa, pero bago sila makalabas ng bodega, bumukas ang pinto. Hindi si Isabela ang pumasok, kundi si Mr. Valdez, na nakatakas pala sa tulong ng mga koneksyon ni Isabela. At saan kayo pupunta? Tanong ni Mr. Valdez, hawak ang baril. Akala nyo ba'y ganun lang kadali itong tapusin? Enrique, iha, sa impyerno na kayo mag-uusap. Isang putok ng baril ang narinig sa buong paligid. Pero sino ang tinamaan? At sa taas ng gusali, nagsisimula ng countdown para sa merger na wawasak sa Montefalco Exports. May mga pagkakataon na ang tanging paraan para matalo ang dilim ay ang maging mas matatag kaysa rito. Sa gitna ng putok ng baril at ng amoy ng pulbura, isang kwento ng kabayanihan ang muling isusulat. Sino ang tatayo bilang kalasag at sino ang tuluyang lalamunin ng sarili nilang kasakiman? Ang pag-ibig ba ay sapat na para itigil ang isang bala? Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humupa. Napapikit si Jen. Hinihintay ang sakit na dulot ng bala. Pero nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Enrique na nakatayo pa rin. Pero may hawak itong fire extinguisher na ipinangsangga sa baril ni Mr. Valdez sa huling sandali. Ang bala ay tumama sa bakal ng extinguisher, dahilan para magkaroon ng makapal na puting usok sa buong bodega. Sinamantala ito ni Enrique. Gamit ang kanyang lakas, mabilis niyang sinugod si Mr. Valdez at naagaw ang baril nito. Sa gitna ng gulo, dumating ang mga tunay na security ng kumpanya na kanina pa lihim na tinawagan ni Enrique gamit ang kanyang smartwatch. Dalhin niyo siya sa mga otoridad. Siguraduhin yung hindi na siya makakatakas ulit. Tumingin si Enrique kay Jen na nanginginig pa rin sa takot. Jen, okay ka lang ba? Wala bang tumama sa'yo? Tumango naman ito. Ayos lang ako. Pero kailangan nating magmadali, Enrique. Ang meeting, ang pirmahan, 5 minuto na lang. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Kahit sugatan ang kamay ni Enrique dahil sa pagkakasangga, tumakbo sila patungo sa elevator. Pero dahil pinutol ni Isabela ang kuryente sa parting yon ng gusali, walang ibang daan kundi ang hagdanan. 30 palapag. Hingal na hingal sila. Pero ang bawat hakbang ay tila itinutulak ng pag-asa. Habang paakyat, naalala ni Jen ang lahat ng hirap nila. Mula sa pagtitimpla ng kape hanggang sa pang-aapi ni Cindy at ang pagtatraidor ni Isabela. Hindi tayo pwedeng mabigo ngayon, Enrique.
Bulong ni Jen sa sarili. Sa loob ng boardroom, nakangiti si Isabela habang hawak ang mamahaling ballpen. Sa harap niya ay ang merger document at ang marriage contract. Nakatingin ang mga abogado. Hinihintay na lang ang pirma ni Enrique. Where is he? My dear Enrique is fashionably late. Pero huwag kayong mag-alala, darating din yon. He knows what at stake. His precious company or his life. Pipirma na sana si Isabela sa kanyang parte nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok sina Enrique at Jen. Basang-basa sila ng pawis, madumi ang suot at may mga galos. Pero ang kanilang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Huwag mong ituloy ang pirmahan na yan, Isabela. Ang testamentong hawak mo ay isang malaking peke. Tumawa ng mapangutya si Isabela. Proof, Enrique. You need proof. This document has the official seal of your father's lawyer. Sinong maniniwala sa isang CEO na mukhang basurero at sa isang office girl na amoy bodega? Dahan-dahang lumapit si Jen. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder. Pati na rin ang orihinal na dokumento na ipinakuha ni Enrique sa kanyang mga tauhan. Heto ang patunay. Ang recording na pag-uusap niyo ni Mr. Valdez tungkol sa pag-falsify ng pirma ng ama ni Enrique. At heto, ang original na testamento. Ang testamentong nagsasabing ang lahat ng shares ay ipinapamana kay Enrique at sa sinumang babaeng magpapakita sa kanya ng tunay na katapatan. Nagkagulo ang mga abogado. Binasa nila ang dokumento at kinumpirma na ito ang tunay na may selyo ng korte. Namutla si Isabela. Ang kanyang marangyang mundo ay biglang gumuho sa harap ng lahat. This is impossible! Paano niyo nakuha yan? Nakalimutan mo yata, Isabela. Ang mga taong tinatawag mong maliliit, silang nakakalam ng bawat sulok ng gusaling to. At sa pagkakataong to, ang kabutihan ni Jen ang nagpabagsak sa iyong kasamaan. Pinasok na ng mga pulis ang boardroom para arestuhin si Isabela. Habang kinakaladkad siya palabas, sumigaw siya ng isang huling banta. Hindi pa to tapos, Enrique. Hindi niyo alam kung anong sinimulan niyo. Pero hindi na siya pinakinggan pa ni Enrique. Tumingin ang binata kay Jen. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumuhod si Enrique sa harap ng lahat ng board members at ng mga empleyadong nanonood sa labas. Kinuha niya ang panyo ni Jen at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Jen, nahanap ko na ang gintong hinahanap ko sa kumpanyang to. Hindi ito ang shares, hindi ang gusali, kundi ikaw. Jen, papayag ka bang maging asawa ng isang lalaking handang maging utusan para lang makasama ka? Ngumiti si Jen, pero bago siya makasagot, biglang may tumunog na alarm sa buong gusali. Isang countdown sa main monitor na nagsasabing self-destruct initiated, 60 seconds. Isang huling regalo mula kay Isabela bago siya mahuli. Nasa panganib pa rin ang lahat. May iligtas ba ni na Enrique at Jen ang mga empleyado bago sumabog ang system ng kumpanya? Ang monitor sa boardroom ay patuloy na nagbibilang. 10, 9, 8. Lahat ay nagkakagulo. Pero nanatiling kalmado si Enrique. Alam niyang ito ang huling hirit ni Isabela. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa system ng kumpanya, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at sumigaw. Huwag kayong matakot. Ang system na to ay may master override na ako lang ang nakakaalam. Hindi ito sasabog. Ito ay isang bluff para takutin tayo. Gamit ang kanyang admin access, pinindot ni Enrique ang cancel command sa huling segundo. At biglang tumigil ang lahat. Napalitan ang monitor ng isang malaking mensahe. System secured. Welcome back, CEO Enrique. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang mga empleyado sa labas ay naghiyawan sa tuwa. Ang takot ay napalitan ng saya. Sa gitna ng lahat ng ito, tinitigan ni Enrique si Jen, na nooy nakahawak pa rin sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Pinatahimik ni Enrique ang buong silid. Inayos niya ang kanyang suot na bagamat marumi dahil sa gulo sa bodega, ay tila naging pinakamahal na damit sa mundo dahil sa kanyang otoridad at pagpapakumbaba. Sa loob ng mahabang panahon, ang kumpanyang ito ay naging simbolo ng kapangyarihan at pera. Pero dahil sa isang babae, natutunan ko na ang tunay na halaga ng Montefalco Exports ay nasa mga taong nagtatrabaho rito. Jen, nung pumasok ako rito bilang maki, wala akong ibang dala kundi ang pagnanais na mag-obserba. Pero ang ibinigay mo sa akin ay higit pa sa impormasyon. Ibinigay mo sa akin ang iyong puso kahit akala mo'y wala akong maibabalik sa'yo.
Lumapit si Enrique kay Jen at kinuha ang kamay nito. Jen, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Pero ipinapangako ko na mula sa araw na to, hindi ka na kailanman mag-iisa. Hindi na tayo CEO at office girl. Tayo ay dalawang taong magtutulungan para sa mas magandang kinabukasan. Muling lumuhod si Enrique. Inilabas niya ang singsing na matagal na niyang inihanda. Isang singsing na simple pero gawa sa pinakamalinis na brilyante. Katulad ng puso ni Jen. Jen, ikaw ang aking tagapagtanggol. Ang aking inspirasyon at ang aking tahanan. Papayag ka bang maging reyna ng Montefalco Exports at ang babaeng makakasama ko sa pagbuo ng ating sariling pangarap? Jen, will you marry me? Umiiyak si Jen pero sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na lahat ay nakangiti at naghihintay ng kanyang sagot. Lumingon siya kay Enrique, ang lalaking nakilala niya sa hirap at ginhawa. Enrique, hindi mo naman kailangan maging CEO para mahalin kita. Kahit si Maki ka pa rin hanggang ngayon. Ang sagot ko ay oo. Pakakasalin kita. Nagpalakpakan ng lahat. Isinuot na Enrique ang singsing kay Jen at niyakap siya ng mahigpit. Isang halik sa noo ang naging hudyat ng kanilang bagong simula. Wala nang anino ng nakaraan. Wala nang takot sa hinaharap. Lumipas ang ilang buwan, ang Montefalco Exports ay hindi na ang dating malamig na opisina. Sa ilalim ng pamumuno ni Enrique at sa tulong ni Jen bilang Corporate Social Responsibility Director, nagbago ang kultura ng kumpanya. Nagpatayo sila ng foundation para sa mga pamilya ng mga empleyado at ang kapatid ni Jen ay tuluyan ng gumaling at nag-aaral na ngayon sa isang prestihiyosong paaralan. Si Cindy, natagpuan ng kanyang sarili na nagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Natuto ng leksyon ng pagpapakumbaba. Si Mr. Valdez at Isabella naman ay nahaharap sa mahabang sentensya sa kulungan. Samantala, sina Enrique at Jen ay nakatayo sa rooftop ng gusali. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Matapos mabunyag sa buong kumpanya na ang simpleng si Maki na dati nilang inuutos-utusan ay walang iba kundi si Enrique, ang tunay na CEO at tagapagmana ng kumpanya. Akala ng lahat ay magiging prinsesa na si Jen sa opisina. Pero nagkamali sila. Dahil bago pa man sila tuluyang bumalik sa trabaho, may isang napakahigpit na kondisyon si Jen kay Enrique. Professionalism. Bawal ang lambingan, bawal ang tawagan ng baby, bawal ang holding hands, at lalong bawal ang halikan sa loob ng opisina. CEO ka rito, Enrique. Empleyado mo ko. Kapag nasa office tayo, trabaho lang. Copy, ma'am. At wag mo akong tatawaging ma'am ng ganyan ang mukha mo. Anong mukha? Yung mukha mong parang may binabalak. Ngumisi lang si Enrique. At tama si Jen. May binabalak nga siya. 3 oras pa lamang silang nasa opisina nang maglakad si Jen sa hallway bitbit ang makapal na folders. Abala siya sa pagbabasa nang biglang bumukas ang pinto ng supply room. May kamay na humila sa kanya papunta sa loob. Hoy! Pagharap niya, si Enrique ang nakita niya. Pero imbes na romantic surprise, isang pirasong pandesal ang hawak nito. Enrique, ano ba? Sabi ko sa'yo bawal ang ganito sa opisina. Baka may makakita sa atin. Nakapout si Enrique na parang batang pinagalitan. Pero Jen, 3 years na tayong hindi nag-uusap. 3 oras lang? Exactly, napakatagal. Inabot nito ang pandesal. Naisip ko baka gutom ka na. Mainit pa, binili ko sa kanto. Dun sa suki natin nung Maki pa ako. Napatingin si Jen sa pandesal. Sa dami ng mamahaling pagkain na kayang bilhin ni Enrique, pandesal pa rin ang naisip nitong ibigay sa kanya. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ngumiti. Kahit kailan ka talaga? Oo, sige kakainin ko. Pero lumabas ka na bago isipin ng board members na kinidnap ng CEO ang sarili niyang fiancé sa bodega ng bond paper. Last request? Ano na naman? Itinuro na Enrique ang pisngi niya. Kiss? Enrique! Agad na lumabas si Enrique. Pagbukas niya ng pinto, naroon pala ang 3 empleyado. Tahimik silang nagkatinginan. Napatingin sila kay Enrique, pagkatapos ay kay Jen, pagkatapos sa pandesal. Emergency inventory inspection. Tumango ang mga empleyado. Yes sir. Pero pagtalikod ni Enrique, sabay-sabay silang napangiti.
Kinabukasan, kumalat sa buong opisina ang bagong biro. Kapag tinawag ka ng CEO sa supply room, baka may libreng pandesal. Habang lumalapit ang araw ng kanilang kasal, isang bagay lang ang gusto ni Jen. Simple, isang maliit na simbahan sa probinsya, puting gown, malalapit na kamag-anak, simpleng pagkain at walang engrandeng programa. Ang problema, bilyonaryo ang mapapangasawa niya. At mas malaking problema, may Don Federico siyang magiging lolo. Isang gabi habang kumakain sila, inilatag ni Enrique ang isang malaking blueprint sa mesa. Napakunot na si Jen. Ano yan? Wedding plan? Bakit parang blueprint ng airport? Listen first, I hired a specialized team from France para sa flowers. Napahinto si Jen sa pagkain. Then 150-member choir. 150? Gulat na tanong ni Jen at nanlalaki ang mga mata. Para damang reverb. Enrique, simbahan yon, hindi concert hall. Pero hindi pa tapos ang CEO. Also, binili ko yung bakanteng lupa sa tabi ng church. At bakit? Helipad? Nalaglag ang tinidor ni Jen. Helipad? Enrique, ikakasal tayo. Hindi tayo maglulunsad ng space mission. Biglang may nagsalita mula sa likod. I agree with Enrique. Saad ni Don Federico. Napalingon si Jen. Naroon si Don Federico na tila kanina pang nakikinig. In fact, nakapag-order na ako ng 12-layer wedding cake. Napapikit si Jen. Lolo. May chocolate fountain sa gitna. Lolo. At ang giveaway natin ay gold. Nanlaki ang mga mata ni Jen. Bawat guests? Siyempre, nakakahiya naman kung keychain. Napahawak sa noo si Jen. Ang simpleng kasal na pinapangarap niya ay unti-unting nagiging state visit ng isang royal family. Pero habang pinagmamasdan niya ang maglolo na excited na nagtatalo kung helicopter ba o luxury shuttle ang gagamitin ng guests, napangiti rin siya. Dahil nauunawaan niyang hindi pagpapakitang yaman ang dahilan ng dalawa. Masaya lang sila. Sa napakahabang panahon, negosyo ang sentro ng buhay ni Enrique at Don Federico. Ngayon may pamilya na silang ipinagdiriwang. Kaya lumapit si Jen at hinawakan ang kamay ni Enrique. Okay, flowers, choir, malaking reception. Pagbibigyan ko kayo. Nagliwanag ang mukha ni Enrique. Pero walang helipad. Jen! Walang helipad. Fine. Mula sa likod ay bumulong si Don Federico. Pwede pa rin naman nating bilhin yung lupa. Lolo? Dumating ang pinakahihintay na araw. Ang maliit na simbahan sa probinsya ay halos hindi na makilala dahil sa dami ng bulaklak. At ayon kay Enrique, minimalist pa raw yun. Nang bumukas ang pinto ng simbahan at lumitaw si Jen, natigilan si Enrique. Hindi CEO ang makikita sa mukha niya. Hindi bilyonaryo, hindi makapangyarihang negosyante. Isa lamang siyang lalaking hindi makapaniwalang ang babaeng minamahal niya ay naglalakad papunta sa kanya. Nang makarating si Jen sa altar, pabulong nitong sinabi, "Huminga ka. I'm trying." Dumating ang exchange of vows. Inasahan ng lahat na papel ang ilalabas ni Enrique. Pero isang lumang tasa ang inilabas niya. May maliit itong lamat sa gilid. Agad yung nakilala ni Jen. Yun ang unang tasang ginamit niya nung ipinagtimpla niya ng kape ang lalaking kilala niya noon bilang Maki. Jen, sa tasang ito nagsimula ang lahat. Natahimik ang lahat. Nung nagpapanggap akong walang pangalan, walang posisyon at walang pera, akala ko makikita ko lang kung sino ang mga taong mapang-abuso sa kumpanya. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam na may makikilala akong taong magpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Nagsimulang mapuno ng luha ang mga mata ni Jen. Hindi mo ako pinakitunguhan ng maayos dahil isa akong CEO. Ginawa mo yun nung akala mo'y isa lang akong utusan. Tumingin siya sa lumang tasa. Ipinapangako ko na kahit tumanda tayo, kahit maging ulyanin ako, hindi ko kakalimutan ang lasa ng unang kape na ginawa mo para sa akin. Napangiti si Jen habang umiiyak. Kahit sobrang tamis. Nagtawanan ang mga bisita. Hoy, pero siguro kaya matamis kasi in love ka na noon. Enrique? Pati ang pari ay natawa at nang oras na para isuot ang singsing, nanginig ang kamay ni Enrique. Tumalo ng singsing. Gumulong yon diretso sa ilalim ng gown ni Jen. Natahimik ang lahat. Oh no, Enrique, don't move.
Lumuhod ang CEO at maya-maya gumagapang na siya sa sahig. Napakamot sa ulo ang pari. Nagtatakip ng bibig ang mga bisita para hindi matawa. Enrique, lumabas ka dyan. Oh, wait, nakikita ko na. Maya-maya, I found it. Nakataas ang kamay niya na may hawak na singsing na parang nanalo sa championship. Doon na tuluyang nagtawanan ang buong simbahan. At sa gitna ng tawanan, luha at sablay na wedding ceremony. Naging mag-asawa sina Enrique at Jen. 1 taon matapos ang kasal, dumating ang panibagong sorpresa. Buntis si Jen. Pero may problema. Mukhang maling tao ang naglihi. Tuwing umaga, kalmado si Jen. Samantalang si Enrique, excuse me, takbo sa banyo. Nagsusuka siya sa pabango. Ayaw niya sa amoy ng kape. At isang gabi, 2:00 ng madaling araw, ginising niya si Jen. Mahal, gusto ko ng manggang hilaw. Bukas na. Hindi pwede, gusto ko ngayon. Bumangon si Jen. Sige, magpapabili tayo. Pero may specific requests. Napapikit si Jen. Alam niyang delikado kapag sinabi ni Enrique ang salitang yon. Gusto ko yung mangga mula sa puno ng kapitbahay natin sa probinsya. At gusto kong isawsaw sa balot. Tahimik si Jen ng ilang segundo. Enrique, ako ang buntis. I know. Bakit ikaw ang naglilihi? Kinabukasan, nagising si Don Federico sa ingay. Nakita niyang nakaupo si Enrique sa kusina. Kumakain ng manggang hilaw. Apo, sigurado ka bang si Jen ang buntis? Dumating ang araw ng panganganak. At sa pagitan nilang dalawa, hindi si Jen ang unang nawala ng lakas. Si Enrique. Nang marinig nitong kailangan ng dalhin si Jen sa delivery room, namutla siya. Doc, take care of my wife. Bumagsak siya at nahimatay. Kinailangan pang alalayan ng 2 bodyguard ang CEO habang si Jen kahit nahihirapan ay napailing. Ako bang manganganak o siya? Makalipas ang ilang oras, nagising si Enrique at narinig niya ang iyak. Hindi isa, kundi 2. Isang lalaki at isang babae, sina Maki Jr. at Jenna. Nang unang ilagay sa mga bisig niya ang kambal, natahimik si Enrique. Tinitigan niya ang maliit nilang mukha. Doon niya naunawaan ng isang bagay na hindi itinuro sa kanya ng negosyo. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At may responsibilidad na mas mahalaga kaysa pagpapatakbo ng isang imperyo. Hinalikan niya sa noo ang mga anak. Daddy will protect you. Napaluha si Jen. Pero ilang araw lamang ang lumipas ay nasubok agad ang pangako. Oras na para magpalit ng diaper. Lumabas si Enrique na naka-gloves, mask, face shield at halos kompletong PPE. Enrique, diaper lang yan. Safety first. Dahan-dahan niyang binuksan ang diaper ni Maki Jr. Okay, situation under control. Biglang may pumuslit. Tumama ang ihi sa mukha niya. Buti na lang at naka-face shield. Natigilan si Enrique. Tumawa ng malakas si Jen. Security! Huwag mong tatawagin ng security. We have a leak! At sa unang pagkakataon, ang CEO na kayang magpatakbo ng libu-libong empleyado, natalo ng isang sanggol na wala pang 5 kilo. Lumipas ang 5 taon, ang dating tahimik at napakalaking mansyon ay puno na ngayon ng laruan, tawanan, sigawan at maliliit na yabag. Isang hapon, nakita ni na Enrique at Jen ang kambal sa garden. Nakasuot si Maki Jr. ng oversized coat ng ama. I am the CEO! Nag-cross arms naman si Jenna. No! Ako ang CEO! Assistant kita, timpla mo ako ng coffee, maraming sugar. Ako ang nakahanap ng missing file. Ako ang boss. Ikaw ang bumili ng pandesal, Maki. Natigilan sina Enrique at Jen. Pagkatapos ay sabay silang humalakhak. Lumapit si Enrique kay Jen at niyakap ito mula sa likod. Tahimik nilang pinanood ang kanilang mga anak. Sino mag-aakala? Isang peking utusan at isang mataray na encoder. Siniko siya ni Jen. Sinong mataray? Beautiful encoder. Better, ngumiti si Enrique. Ang bubuo ng ganitong kagandang pamilya. Sumandal si Jen sa kanya. At sino ang mag-aakalang ang pinakamayamang CEO ay matatakot sa diaper? That was a biological attack. Napatawa si Jen. Pero maya-maya'y naging seryoso si Enrique. Jen? Salamat. Humarap si Jen sa kanya. Salamat dahil nung wala akong suot na mamahaling damit. Nung wala akong title at nung Maki lang ang kilala mo. Nakita mo pa rin ako. Hinawakan niya ang kamay ng asawa.
Kala ko nun kailangan ko magpanggap na mahirap para malaman kung sino ang mga tunay na tao sa paligid ko. Hindi ko alam na sa pagpapanggap kong yon, mahanap ko palang totoong buhay na gusto ko. Napaluha si Jen. At ikaw, salamat din dahil kahit CEO ka na ulit, hindi mo kinalimutan si Maki. Mula sa garden ay sumigaw si Jenna. Daddy, bilhan mo kami ng pandesal. Napatingin si Enrique kay Jen. Si? Tumawa si Jen. Go, Maki! Yes, boss. At tumakbo ang CEO papunta sa dalawang batang tunay na boss ng kanyang buhay. Lagi nating tatandaan, hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang posisyon, damit, sasakyan o laman ng kanyang bank account. Makikilala natin ang tunay na pagkatao ng isang tao sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong sa tingin niya ay walang maibibigay na kapalit. At minsan, ang taong inaakala mong ordinaryong utusan lamang ay maaring maging pinakamahalagang taong darating sa buhay mo. Kaya huwag manghusga sa panlabas na anyo. Huwag maliitin ang simpleng tao. At higit sa lahat, kapag nakahanap ka ng taong mamahalin ka kahit wala kang pangalan, kapangyarihan o kayamanan, huwag mo nang pakawalan. Dahil maaaring marami kang kumpanyang pag-aari. Maaari kang magkaroon ng mansyon, luxury cars at bilyon-bilyong piso. Pero kung may isang Jen kang naghihintay sa bahay, dalawang batang nag-aagawan kung sino ang CEO, at mainit na pandesal na pinagsasaluhan ninyo, baka nasa iyo na pala ang pinakamalaking kayamanan sa mundo. At mula noon, may bagong posisyon sa Enrique na hindi nakasulat sa kahit anong corporate document. Sa opisina, siya ang Chief Executive Officer. Pero pag uwi niya sa bahay, siya ang driver, tagabili ng pandesal, tagapalit ng diaper, tagabuhat ng dalawang batang nakatulog sa sofa. At ayon kay Jen, utusan pa rin. Ang kaibahan lang, ngayon, masaya na siyang maging utusan ng sarili niyang pamilya. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.